Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Scorpio po na mensahe po ninyo for today is Hanged Man. Ayan. So, si Hanged Man energy is this is about reflection. This is about introspection, no? So maybe this is a time na malalagay kayo sa stagnant energy, no? Para nang sa gayon makapagnilay-nilay kayo, makapagmuni-muni, maaring for the longest time hindi niyo yun nagagawa, no? Kaya time out muna, no? Magta-time out muna kayo sa inyong ginagawa sa ngayon. What else? At magmumuni-muni kayo. So there is the world energy. Si world is about travel, no? So, maaaring ang iba sa inyo babiyahe talaga. This could be an international travel. Maaaring this is travel by air, no? Malayo-layo ang pupuntahan for whatever reason, no? Yung travel na to. This is also about ending and beginning. Kaya meron dito mga magtatapos at meron kayong sisimulan. Maaaring ano to, related sa trabaho, baka may project kayong ginagawa, meron task na binigay sa inyo at maaaring yan ay matatapos mo na, ma-accomplish mo na yan, yung gano'n, no? So, this is also a time for success. Kaya, entitled naman kayo na mag-celebrate ng inyong success, no? Scorpio. Kaya, good luck sa'yo. We have two of swords. Ayan. So, meron kayong parang dinideny sa sarili ninyo rito. There is something that you need to decide ngayon, pero parang ayaw nyo munang magdesisyon. Parang ayaw nyo munang makita ang sitwasyon na ito, no? So, siguro hindi kayo ready for this na pagdedesisyon na to. Kaya parang gano'n na lang ang reaction ninyo na, teka lang, hindi ngayon, no? Hindi muna. Parang gano'n. What else? We have Ten of Cups. Napakaganda, no? Kasi si Ten of Cups is happy family. This is domestic bliss, domestic harmony. So, masayang pamilya ito. Masayang pamilya. Maaaring yung decision making na to kailangan ninyong gawin related sa pamilya. This could be a decision na link sa relationship siguro, or sa children, or sa inyong mag-asawa, sa inyong mag-partner, no? Maaaring ganon. Kaya parang you don't want to spoil, no? The happiness na nararamdaman ninyo ngayon para mag-isip kayo ng bagay na ito. Maaaring ganon. But definitely this is there is contentment dito, there is happiness, harmonious relationship sa bawat isa. Maari din na meron ditong ngayon, kasiyahan, selebrasyon ng pamilya, meron pagtitipon, reunion, party, yung mga ganon, no? What else? We have two of pentacles. So, ayan. So, meron na tayong dalawang two. And that is synchronicity, Scorpio. So, I suggest, no, pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng Master number 22 for more guidance. Okay? Maaari din, ang number 2 or number 22 is significant para sa iyo, no, Scorpio. So, dito, aligaga kayo, no? Aligaga kayo. Maybe you are multitasking, you are juggling many things, many opportunities, trabaho, obligasyon, maaaring ganon. So, keep the balance, no? Keep the balance in your life para mas maging magaan, smooth sailing ang journey ninyo sa ngayon, okay? So, tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa iyo. We have lighten your load, ayan. So, related ito sa bawat isa. So, definitely, nagmumultitask kayo kasi you have too much on your plate. No? Ang dami ninyong ginagawa. Ang dami ninyong karga sa inyong likod. Kitang-kita dito. Parang pasan-pasan ng iba sa inyo ang mundo. No? Scorpio. So, you don't have to carry it all, hindi ba? Imposible naman walang makakatulong sa inyo. Imposible naman wala kayong makakausap para hingian ng tulong, hingian ng suporta. Hindi ba? Kaya inaanyayahan kayo rito. This is
an invitation sa inyo ng Spirit na, Scorpio, lighten your load. Hirap ka na, malapit ka ng humalik sa lupa, dyan sa ground, 'di ba? Dahil sa bigat ng daladala mo. So, it's about time na to lighten your load. You don't have to carry all the burden yourself, Scorpio. Hindi masamang humingi ng tulong. Okay? Always remember that we are all entitled to ask for help. Okay? Hindi tayo perfect. No one is perfect. Kaya nga may kasabihan na no man is an island, kasi kahit gaano tayo katibay, gaano tayo kalakas, at some point in our lives, meron tayong sitwasyon na kakailanganin natin ang tulong ng iba. Okay? Kaya maaring ito na. This is the point in your life na yung katulad ng sinasabi ko na ito na ang panahon para humingi kayo ng tulong. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have blessings. Ayan. Maraming biyaya ang paparating. No? So, kayo lang ang tanging makakapagsabi nito kapag nangyari na to. No? Kung ano man ang mga biyayang itong paparating sa iyo. But definitely, you are blessed. Diba? Ito, yung masayang pamilya pa lang, achievements, 'di ba? Celebrations, that's already a huge blessing para sa iyo. We have boundaries. Eh. So kailangan ninyo kailangan ninyo ng boundaries. You need to build that healthy personal boundaries kasi maaari, na sa sobrang bait ninyo, tignan mo, kinakarga ninyong lahat. Kung anong sabihin siguro sa'yo, ginagawa mo, ibibigay sa'yo extra trabaho, extra obligasyon, responsibilidad. Okay lang, tanggap ka ng tanggap, pero tignan mo ang hitsura mo, 'di ba? Parang wala ka ng panahon sa sarili mo, pagod ka na hirap ka na, 'di ba? Kasi maring naaabuso ka na ng ibang tao, no? So now is the time that you need to build, your personal boundaries. Okay? And yung pagse-set ng boundaries, nakakatulong ito sa inyong relationship with the people around you. It is strengthen, yung relationship ninyo kasi makikita ninyo dito yung love, ng bawat isa. Makikita ninyo dito yung respeto sa bawat isa, Kasi kung alam nila kung saan ang limitasyon nila, alam mo din kung saan ang limitasyon mo. So, alam mo kung hanggang saan ka lang. Alam din nila kung hanggang saan din sila, 'di ba? So, there is respect there. Kaya, maganda, na mag-set kayo ng boundaries para hindi na kayo maabuso, okay? You have love. Ayan, so maybe this is self-love, It's about time na, yung ganyan, yung tinitiis ninyo ang lahat ng hirap, pinapasan ninyo kahit siguro hindi na dapat sa inyo yan, pero pinapasan, kinakaya mo pa. Parang wala kang self-love dyan, Kaya maaari, na after na makapag-set ka ng boundaries, things will change. At maaring you will realize, na it's about time na mahalin mo naman ngayon ang inyong sarili. It's about time na para mag-self-love kayo, So, tignan natin kung ano pa ang mensahe para kay Scorpio. We have courage. Ayan, you really need, that courage para magawa ninyo ito. Para makapag decision kayo, mag-take action kayo para makahingi kayo ng tulong sa iba or mag-delegate kayo, ng trabaho ninyo or ng obligasyon o responsibilidad na nasa balikat ninyo. Okay? Clarity. Ayan, so this is clarity of mind, This is clarity of mind. Maaari din na ito yung kailangan ninyo para makapag-desisyon kayo or makita ninyo ang totoo ninyong sitwasyon. So, kaya kailangan ninyo dito ng reflection, ng introspection, in order for you to get that clarity of thought, maisipan ninyo kung ano ang dapat, makita ninyo ang totoo ninyong sitwasyon, matanggal na sa mata yung peering na yan para you be able to see all four corners of your situation, And that will give you the clarity of mind. We have enthusiasm. Ayan. So, malamang, magbabago talaga ang energy dito, You will have that energy shift at
after nito na parang hirap na pagod ka na, you will be more enthusiastic and optimistic after that. Kasi maaaring matutulungan ka talaga, makukuha mo yung tulong, support and assistance na kailangan ninyo, and with that, mas magaan na ang inyong pakiramdam, magiging magaan na ang inyong journey, and you will be optimistic, enthusiasm, and excited na now as you head towards a new path sa buhay ninyo, 'di ba? So bagong phase na ng buhay ninyo haharapin ninyo na mas masaya na, may panahon na kayo para sa sarili ninyo. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.